Hey mga brods, alam ko na balita na natin yung Ian Sanggalang to Ginebra, pero hindi nyo ba alam mga kabrods ng San Miguel Beermen ay isa rin pala sa minamatarin ni Boss Al Francis Chua na pwedeng lipatan nito ni Ian Sanggalang mga kabrods. Bali-balita at ayon din sa reports natin na ito pong si Ian Sanggalang parang napapagod na nga dito sa Magnolia Hotshots. Lagi na lang na-choke, hindi man lang sila makatungtong ulit ng championship round. Kaya ito naghahanap na si Sanggalang ng pwede niyang malipatan at pwedeng matulungan siya. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali. Maranasan itong lahat. 1xBet. At makatulong rin siya kahit papaano mga brods. Pero ito, ang SMB kasi, ang dami nga na itong tatanggaling mga players dito mga brods. Bali-balit at dalawa nga ang kapalit na ito po ni Ian Sanggalang para nga malipat siya sa Beermen mga kabrods. Pero ito si Ian Sanggalang kasi one of the best local big man dito sa atin sa PBA dahil sa kanyang araro, footwork mga brods, perimeter shot, and yun nga, yung kanyang tibay na pumoste sa ilalim mga brods. Siyempre, laglag na naman ang hot shots, pero ang Beermen nga hindi nga nakapasok ng playoffs, di ba? Buti pang hot shots na nalaglag dahil number 1 team naman kasi ang kanilang nakakalaban, ang Northport Batampier, kaya given na matatalo sila doon. Pero ito pong si Ian Sanggalang mga kabrods, ito na nga, inaaral na ng Beermen kung si Ian Sanggalang ay mapunta sa kanila dahil kailangan magbitaw ng Beermen ng mga players para nga matuloy ito pong 3-team trade na ito. Dahil syempre bawal naman rekta trade dahil sister team sila. Kaya ito, balak nilang bitawan na ito pong sina Mo Tautua, nakakasign lang, and ito pong sina Enciso and pati si Jericho Cruz mga kabrods, which is ang kanilang makukuha si Ian Sanggalang plus isang point guard doon sa isang team na kasali sa 3-team trade mga kabrods. Pero si Sanggalang kasi kung makuha ito ng SMB, talagang hindi na mahirapan si Junmar Fajardo mga kabrods sa ilalim. Dahil ito pong si Sanggalang, maski nga si Junmar Fajardo, nahihirapan din dito pag pumaposte ito pong si Ian Dahil antibay rin neto sa ilalim mga brods. Kaya tignan nyo kada season lumalapad lalo yung pangangatawan ni Sanggalang dahil kailangan nga niya yan mga kabrods sa ilalim. Kaya ito tumitibay siya lalo. Kaya kahit nawala si Mark Pingris dito sa Pure Foods franchise ng Magnolia na ngayon, ay hindi nila ramdam ito dahil dito kay Ian Sanggalang na 6'7", na mas matangkad pa kay Ping, na mas modern big man pa mga kabrods, at ang galing din sa ilalim, mas matangkad pa. Kaya kung ito yung tutulong kay Junmar Fajardo, dalawang veterano sa ilalim sa SMB, grabe na siguro ito mga kabrods. Ewan ko na lang kung di pa manalong SMB next season kung sakali man mga kabrods Pero syempre medyo mataas-taas din kasi ang value neto ni Sanggalang, kaya kailangan din offeran nila ito ng malaki. Hindi bale, sister team din naman nila ang hot shots, kaya di na sila mahirapan kung itong si Sanggalang papapirmahin nila ng malaking kontrata mga kabrods. So win-win situation lang ito. Maalis man si Sanggalang sa hot shots, pero bibigyan naman ni Boss Al ng dalawang big man ito pong hot shots mga kabrods, kaya dapat hindi sila mag-worry dahil syempre malay natin mas magaling na big man pa yung ipapalit dito at mas bata pa kay Ian Sanggalang. Sa SMB naman makakatulong talaga ng gusto ito pong si Sanggalang. Baka nga paglipat neto next season biglang championship round agad ang maibigay nito sa SMB, which is yan din ang gusto ni Sanggalang, na magkaroon ulit ng isang championship ring sa PBA dahil ang tagal na niyang binubuhat ang hot shots sa ilalim, pero wala mga kabrods, nachochok talaga lagi Pero kung si Fajardo naman ang iyong katulungan sa ilalim, grabe na yan mga kabrods. Baka nga hindi ka na magkayod kalabaw dyan dahil parehas na kayo ni Junmar Fajardo natatrabaho sa ilalim. Kaya ang ganda nga kung sila ay magsasama sa ilalim. Kaya kung mga brods, komento mo lang Ian Sanggalang to SMB, mas babagay ba siya doon? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods bali-balita, ito pong si Mikey Williams kinukumbinsi pala ni Troy Rosario. Bakit si Troy Rosario? Bakit hindi na si Malonzo, sina Jeremiah Gray na best friend ni Mikey Williams? Mga kabrods, tandaan nyo ba taong 2021 Philippine Cup, nakaka-teammate lang naman din ni Troy Rosario ito pong si Mikey Williams sa TNT Tropang Giga, and guess what? Parehas pa silang nagkampiyon that time, tapos finals MVP pa ito pong si Mikey Williams. Kaya
yung chemistry ni Rosario and Mikey Williams sa isang team ay nabuo talaga mga kabrods. Kaya kung kaibigan niya, ito pong sina Malonzo at Jeremiah Gray, mas maganda naman kung yung teammate mo na naka-champion mo pa, yung magkukumbinsi pa sa'yo. Diba mga kabrods? Kaya dahil itong si Troy Rosario, ilang years din niyang nakasama ito pong si Williams. Kaya ngayon, may contact pa rin sila sa isa't isa at alam na rin ni Troy Rosario ang laruan na ito po ni Williams, maski si Williams alam na rin itong laruan ni Troy Rosario. Kaya ito, gusto niyang papuntahin dito naman sa Barangay Nebra San Miguel ito pong si Mikey Williams para nga mga kabrods mas makatulong pa ito next season. Dahil alam naman natin ng TNT Tropang Giga, balak na rin nila talagang bitawan ito pong si Mikey Williams kahit ito nagiging good attitude na, kahit ito nagpaparamdam na naman si Mikey Williams. Alam naman natin na sa lahat-lahat ng magandang ginawa mo, syempre ang titignan pa rin ng management sa'yo yung mali mong ginawa mga kabrods. Kaya syempre hindi pa lalagpasin ng TNT Tropang Giga yan ha. Imbis na lumaki pa at umaway na naman at lumaki na naman yung gulo mga kabrods, why not trade Mikey Williams na lang mga kabrods. Kaya ito, kinakausap na ni Troy Rosario ito pong si Mikey Williams para nga ibang team na ang kanyang mapuntahan mga kabrods. Win-win situation lang mga kabrods dahil alam naman natin ng TNT ayaw na kay Mikey Williams at gusto rin ng Ginebra si Mikey Williams. Why not one-on-one trade? Ang problema lang ng Ginebra, sino naman yung bibitawan nila mga kabrods dahil ang laki ng value niya na ni Mikey Williams. Kung di man kayanin ng Ginebra yung value ni Mikey Williams, dito sila kukuha ng isang kuponan mga kabrods para nga ma-involve ito at matulungan mabuo yung value ni Mikey Williams. Siguro nga isang role player dito sa Ginebra tapos isang role player din sa Northwest Batangas equals Mikey Williams ang kapalit mga kabrods. Mga ganyang sitwasyon. Pero syempre alam naman natin, Troy Rosario ang laking bagay na kinukumbinsi na niya ito pong si Williams. So parang ganyan din yung nangyari bago mapunta si Troy Rosario sa Ginebra. Nung ito'y naging free agent, sino bang nagkumbinsi sa kanya? Diba si Scary Thompson lang din naman, yung kanyang matalik na kaibigan na dating-dati pa mga kabrods. Kaya ganyan lang, kumbinsi lang, makikinig naman talaga yan si Boss Al Francis Chua. Pero itong si Mikey Williams, kakaibang player to. Kaya ang laking big fish talaga nito mga kabrods kung makuha at makakumbinsi talaga ni Troy Rosario si Boss Al Francis Chua na kunin ito pong si Mikey Williams at makakumbinsi rin niya si Mikey Williams mga kabrods dahil grabe rin yung talento nito mga kabrods. Hindi rin basta-basta, parang import na rin kung maglaro ito. Mapa offense, mapa defense mga brods, maasahan mo ito pong si Mikey Williams, lalong-lalo na pag mga clutch times na mga kabrods. Yan ang kinaganda ni Mikey. Kaya nga 'di ba, 2 championship lang naman ang naibigay niya sa TNT Tropang Giga bago siya nawala sa kanila. Kaya 'di ba, pansin niyo nung nawala si Mikey Williams sa TNT Tropang Giga, nahirapan ng TNT magkampiyon ulit. Kaysa nung Mikey Williams na nasa TNT pa, mas malakas na Tropang Giga yon dahil parang dalawang import yun, Ronde Hollis Jefferson tapos Mikey Williams, di ba? Kaya ikaw mga brods, komento mo lang ang opinion mo dito Mikey Williams, makukumbinsi ba ito ni Troy Rosario? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.